Noong madaling araw ng September 14, 2022, isang kagawad at security guard ang pinuntahan ang madilim na bahagi ng kalsadang ito sa barangay Kalumpang sa Estancia dahil sila ay nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nang sila ay makarating, nakita nila ang isang puting sasakyan na nahulog sa kanal. Sa labas nito ay nakita nila ang isang lalaki na hindi na gumagalaw at tila nagtangka pa itong tumakbo para mabuhay. Nang buksan nila ang SUV ay doon nila nakita na hindi lamang pala isa ang biktima. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay gumulat sa isa sa mga maliliit na barangay sa Iloilo. Ito ang tinaguriang Estancia Massacre. Noong June 2017, ang travel vlogger na si Sarah Funk na merong 170,000 followers dito sa YouTube ay nagdesisyon na pumunta sa Cyprus para tingnan ang sikat na Red Lake ng personal. Ito ang kanyang litrato na kinuhanan ng kanyang partner na si Luis sa tinatawag na Mitsero Red Lake. At bago ka humanga sa kagandahan ng lawa na yan, sa totoo lamang ang pulang kulay na nakikita mo ay hindi natural. Ang sobrang pagmimina ng isang kumpanya malapit sa lawang ito ang naging dahilan kung bakit ang tubig sa buong lawa ay nalason. Ang lahat ng mga isda o ibang mga organismo ay lahat namatay. Sa dami ng mga kemikal, yan ang naging dahilan kung bakit ito naging kulay pula. Kahit hindi maaaring liguan, ang mga turista ay dinadayo pa rin ang lawa at sa video clip na ito ay makikita mong si Sarah ay nakaupo. Habang kinukunan siya ng video ay nag-joke ang kanyang partner tungkol sa ang lugar ay perpektong maging lokasyon para sa mga murder shows. At sinabi nito na mabigat ang kanyang pakiramdam sa lugar dahil tila amoy kamatayan doon. Ang hindi nila alam, pagkalipas ng 2 taon, ang video nilang yan ay magiging viral pero sa hindi magandang dahilan. Ito ang dokumentary na ginawa ko tungkol sa malungkot na sinapit ng ilan sa mga Filipinang OFW sa bansang Cyprus. It is the people serving the nation who we trust to serve and protect the community, to uphold the law, and to safeguard its people. But sometimes, we see those in power getting involved in the most heinous crimes. Their positions can give them a false sense of entitlement, which can lead to them feeling like they can get away with anything. Today's case is about a mayor in the Philippines, his henchmen, including a high-ranking policeman, kidnapping, raping, and murdering a young girl while torturing and disposing of her friend. This is a very disturbing case, as it is described as a plot seemingly hatched in hell by the judge who ruled over it. Let's begin with our case, the murders of Aileen Sarmenta and Alan Gomez. On October 11th, 2014, Jennifer Laud, a trans woman and a citizen of the Philippines, was found dead in a room at the Cellzone Lodge in the seaside city of Olongapo. Her body was discovered late in the night by lodge staff. Her head was submerged in the toilet bowl with bruises on it, and she was half naked. Jennifer was remembered by her parents and friends as a kind-hearted woman who always lent a helping hand to those in need. What happened to her that night? How could the beloved 26-year-old lose her life in such a terrible way? Today we will take a closer look at the murder of Jennifer Laud. Bandang 6:00 ng umaga noong September 15, ang isang state trooper ay rumisponde sa isang tawag ng isang tao na nakakita ng isang sasakyan na nag-crash sa Spring Valley Road sa Upper Socon. Nang tiningnan niya ang plate number ng sasakyan sa kanilang database, ito ay nakarehistro sa isang Filipina. Ngunit ang babae ay hindi nakasakay sa sasakyan. Ang mga sumunod na madidiskubre ng mga otoridad ay gugulat sa maliit at tahimik na lugar sa North Catasauqua. Ito ang kaso ni Rosalyn at Rihanna Glass. Si Rosalyn Shobel Glass ay pinanganak sa Pangasinan noong February 24, 1984.
Siya ay anak ni Mariano at Marilu Manzanares Siobad. Inilarawan siyang mabait, palakaibigan at masipag. Hindi nabanggit sa ulat kung kailan at paano siya napunta sa Estados Unidos. Dahil sa gusto kong iba-iba ang mga bansa na pinanggagalingan ng kaso na ipifeature ko, pupunta tayo ngayon sa France kung saan nangyari ang krimen na pag-uusapan natin ngayon. Bonjour sa mga kababayan natin dyan sa France. I hope you guys are doing well. Disclaimer, I don't speak French, so if I mispronounce their names or their last names, alam niyo na. Si Xavier Flactif, ang kanyang partner na si Graziela Ortolano, at ang kanilang 3 anak ay naglaho na lamang na parang bula. Nang tiningnan ng mga tao ang loob ng kanilang bahay, tila sa kanilang kusina ay nasa kaligitnaan ng mga ito ng paghahanda ng kanilang hapunan. Pero ang buong pamilya ay bigla na lamang naglaho. Nang gumamit ang mga investigador ng kemikal na tinatawag na Blue Star, nakita nila ang napakaraming mga dugo na hindi nakikita ng mga mata. Isang massacre ang nangyari sa loob ng kanilang bahay. Pero sino ang gustong pumatay sa kanilang buong pamilya? Ating alamin kung sino, ano at bakit ito nangyari sa kanila. Isn't it everyone's dream to find true love and be loved? Pero sa case ni Evelyn Davis ay hindi ito sapat para sa kanya. For today's case, we are going to talk about Stephen Davis case. Ito ay ang kaso that will deal with money, intrigue, unfaithfulness, at a mother's search for justice. For today's case is bibisita tayo sa Angeles City, Pampanga. Angeles City has a population of 411,634 as of 2015. Kilala ito sa casinos at nightlife. Kilala din ito sa mga delicious dishes nito like tocino and halo-halo. But this time is bibisita tayo sa Angeles City because dito nangyari ang isang murder. Ipinanganak si Stephen Davis sa Nottingham, England noong March 27, 1970. Ayon sa kanyang kapatid, mga kaibigan at magulang, is masayahin ito, mabait, mahiyain at higit sa lahat is mahilig sa computer. Ang kanyang pagiging mahilig sa computer ay nag-unjok sa kanya in order to get an IT degree. And at the age of 21, his company offered him that will triple his job pero ang work na ito ay sa Hong Kong. But this opportunity is too good to be passed on, kaya naman tinanggap niya ito. Nagstay siya sa Hong Kong at kalaunan nga ay nagkaroon siya ng kanyang new hobby, which is flying an aircraft. And naging member nga siya ng Flying Club, which is located sa Angeles City, Pampanga, Philippines, which is 2 hours away from Hong Kong. At kalaunan nga ay doon na niya nakilala ang kanyang napangasawa na si Evelyn Davis. Si Evelyn naman ay pinanganak sa Samar, Leyte. Ayon sa kanyang mga kaibigan,